This audiovisual presentation is all about when technology and humanity cross. So sa mundo natin ngayon, ang teknolohiya ay patuloy na nag-e-evolve at nagpapabago ng ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng mga makabagong inbensyong teknolohikal, tayo ay nagkakaroon ng mas malawak na access sa impormasyon, mas mabilis na komunikasyon, at mas maginhawang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo na hatid ng teknolohiya, ay may mga usapin pa rin at hamon na nag-uugnay sa paghaharap ng teknolohiya at pagkatao nating mga tao. So, sa pamamagitan ng pagtalakay sa usapin na when technology and humanity cross, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pangunawa at pagbubukas ng isipan tungkol sa mga hamon at opportunity na dala ng teknolohiya sa ating mga tao. So, for the first part of this audiovisual presentation, let us recall technology. Okay. So, first, technology comes from a Greek word, techne and logos. So, yun po. Ang salitang technology ay nagmula sa salitang Griego na techne na nangangahulugang sining o gawa at logos naman na ang ibig sabihin ay salita or talumpati. Next, a technology is a discourse on art. So sinasabi dito na ang salitang technology ay orihinal na ginamit upang ilarawan ang pag-aaral ng mga practical na sining o kung tawagin natin ay practical arts. Concepts like machines and tools were also attached to the word technology. At sa paglipas ng mga panahon, ang kahulugan nito ay nagbago at lumawak. So sa makabagong mundo, kapag sinabi nating technology, ito ay madalas na tumutukoy sa mga digital or electronic na mga kasangkapan, makina, sistema, o mga pamamaraan na ginagamit upang malutas ang mga problema or upang makamit ang ating mga layunin. In one way or another, each person in the society is directly or indirectly affected by technology whether he wills it or not. So, ang bawat tao sa ating lipunan ay direkta or hindi direktang naapektuhan ng teknolohiya, naisin man natin ito or hindi. So, most people survive their everyday lives with great reliance to the different technological advancement already available to the masses. At karamihan sa ating mga tao ay umaasa ng malaki sa iba't ibang mga technological advancements na magagamit na ngayon para sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa pagkakaroon ng mga smartphone, tablet at laptop ay mas madali na ang pag-access sa impormasyon, pag-uugnayan sa iba at pagtatrabaho kahit saan at kahit kailan. Ang mga application na tulad ng mga mobile banking, online shopping, at digital learning platforms ay nagbibigay daan para sa mas mabilis at mas convenient na mga transaksyon. Then, technology is already an inevitable part of the society. At masasabi natin na sa panahon ngayon, ang technology ay isa ng hindi maiiwasang bahagi ng ating lipunan. Then, for our second part, we will answer the question, is technology nowadays a necessity or a want? So, sa pagtatanong kung ang teknolohiya ngayon ay isang pangangailangan o isang kagustuhan, maaari nating sabihin na ito ay pareho. Una, ang teknolohiya ay naging isang pangunahing pangangailangan na sa ating mga pang-araw-araw na buhay dahil sa mga benepisyo at oportunidad na hatid nito. Sa kasulukuyang panahon, maraming mga aspeto ng ating buhay ang umaasa sa teknolohiya. Halimbawa, ang paggamit ng mga smartphone at internet ay naging pangangailangan para sa komunikasyon, pag-access ng impormasyon at pag-aaral. Ang mga teknolohikal na kagamitan tulad ng computer, software at iba pang mga gadget ay naging pangangailangan rin sa ating mga trabaho at sa negosyo.
Ngunit, maaari din naman nating sabihin na ang teknolohiya ay isang kagustuhan dahil hindi ito literal na kinakailangan para mabuhay. Maraming mga tao ang naninirahan ng maayos nang walang mga teknolohikal na kagamitan. Kaya ang paggamit ng teknolohiya ay isang pribilehiyo na hindi lahat ay kayang maabot. Sa huli, maaari nating sabihin na ang teknolohiya ay isang pangangailangan at kagustuhan sa kasalukuyang lipunan. Ito ay isang pangangailangan dahil ito ay isang malaking bahagi ng ating pamumuhay na nagbibigay ng mga benepisyo na hindi natin maaaring talikuran. Ngunit sa kabilang banda, ito ay isang kagustuhan dahil hindi ito literal na kailangan para mabuhay at may mga tao na hindi gaanong umaasa dito. So, ang pagtingin sa teknolohiya bilang isang pangangailangan o kagustuhan ay maaaring mag-iba-iba. Depende sa sitwasyon at perspective ng bawat tao. Technology offers many benefits. However, it is important to remember that there are limitations and issues that should consider. So, ang teknolohiya ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa ating pamumuhay. Ngunit, mahalagang tandaan na may mga limitasyon at mga issue din na dapat nating isaalang-alang. Technology offers, number 1, convenience. So, ang technology ay nagbibigay ng convenience or kaginhawahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng mga teknolohikal na kagamitan, tulad ng mga nabanggit kanina, smartphone, computer, at mga aplikasyon, mas madali nating natutugunan ang ating mga pangailangan. Halimbawa, sa pamamagitan ng online shopping, maaari nating mabili ang mga kailangan natin na hindi na nangangailangan pang lumabas ng bahay. Ang mga social media naman at messaging apps ay nagbibigay sa atin upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya kahit na sila ay nasa malayong lugar pa o sila ay malayo sa atin. Number 2, pleasure and happiness. So, ang teknolohiya din ay nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. So, maraming mga entertainment na nagagamit natin tulad ng mga video games, streaming platforms at social media na nagbibigay sa atin ng oras ng aliw at libangan. Ang mga teknolohikal na kagamitan tulad ng mga camera, mga editing software naman ay nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating creativity at paglikha ng mga memories or content sa ating mga social media accounts. Then the third one is communication. Ang teknolohiya ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malawak na komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga messaging apps at video calls, mas madali nating nakakausap ang ating mga mahal sa buhay kahit na sila ay malayo sa atin. Ang mga social media platforms naman ay nagbibigay sa atin ng paraan upang makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. But, take note, anything too much is bad. So, dapat din nating isaalang-alang na ang labis na paggamit ng anumang bagay ay hindi maganda. So, various ethical dilemmas involving the use of technological devices. So, maraming mga ethical dilemmas na kaugnay sa paggamit ng mga teknolohikal na kagamitan. Misuse or invention to produce bad results. So, maling paggamit or pag-imbento na nagdudulot ng masamang resulta. At mahalagang isaalang-alang na hindi lahat ng bagay na labis ay maganda. Kahit ang mga teknolohikal na kagamitan ay nag-aalok ng mga benepisyo, ay maaari pa ring magdulot ng negatibong epekto kapag labis na ginagamit. Halimbawa, ang sobrang paggamit ng social media at pagka-addict sa mga video games ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan at sa relasyon natin sa iba. Mayroon din mga issue or mga ethical dilemmas na kaugnay sa paggamit ng teknolohikal na aparato. Halimbawa, ang issue ng privacy at cybersecurity
ay mahalaga ring dapat na bigyang pansin. Ang maling paggamit o pag-imbento ng mga teknolohiya ay maaaring magdulot ng masamang resulta. Halimbawa na rito, ang paggamit ng teknolohiya para sa pandaraya o panlilinlang ay hindi dapat pinahihintulutan. Sa kabuuan, mahalagang gamitin natin ang mga teknolohikal na kagamitan ng may tamang pagkabalansing paggamit at responsibilidad. Dapat nating isaalang-alang ang mga limitasyon nito at mga posibleng negatibong epekto nito. Ang paggamit ng teknolohiya ay dapat may tamang layunin at pag-iingat upang maiwasan ang mga masamang resulta at maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito. Then, for the third part, when technology and humanity cross, let's talk about television. So, according to Kantar Media, in the Philippines, 92% of urban homes and 70% of rural homes own at least one television set. So, ayon nga sa Kantar Media, sa bansa natin, sa Pilipinas, 92% ng mga tahanan na nasa urban na lugar at 70% ng mga tahanan na nasa rural na mga lugar ay mayroong hindi bababa sa isang set ng telebisyon ang bawat pamilya. Household with TV set reach more than 15 million, according to NODA year 2012. So batay nga po sa pagsusuri ng NODA, ang bilang ng mga bahay o tahanan na may mga telebisyon ay umabot na sa higit 15 million. So ito ay nagpapakita ng malawakang paggamit at pagkakaroon ng TV sa tahanan sa Pilipinas. Ang bilang na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan at popularidad ng telebisyon bilang isang mahalagang bahagi ng buhay nating mga Pilipino. Next, ultimate medium for advertisement placement. So ang TV ay isang napakalakas na kasangkapan para sa mga advertisement dahil maraming tao ang nanonood ng TV sa pang-araw-araw. Sa pamamagitan ng mga commercial breaks, sa pagitan ng mga palabas o programa, maaaring maipakita yung mga commercial or advertisement sa mga manonood. Ito ay isang magandang opportunity upang maabot ang target audience at maipakita ang mga benepisyo at halaga ng mga produkto o serbisyo ng mga negosyo. Then, almost all use this particular type of device. Sinasabi rin dito na ang TV ay isang uri ng aparato na halos lahat ng mga tao ay gumagamit. Ito ay device na ginagamit upang manood ng mga palabas, mga pelikula, balita at iba pang programa. Ang telebisyon ay isang mahalagang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay at isa sa pinakapaboritong libangan ng maraming tao. Television plays a great role in the lives of the people. Kaya masasabi natin na ang TV ay may malaking papel sa buhay nating mga tao, especially sa Pilipinas. Ito ay napakahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at naglalarawan ng iba't ibang papel sa ating mga karanasan at pagkatao. So now, let's talk about brief history of the television. So first, let's talk about Paul Gottlieb Nitko, year 1860 to 1940. So successful in his attempt to send images through wires with the aid of a rotating metal disc, or also known as Nitko disc. So, ang TV or television ay may isang maikling kasaysayan. At ito ay nagsimula sa mga pagsisikap ni Paul Gottlieb Nitko. Siya ay isang inventor mula sa Germany na nagtagumpay sa kanyang pagsisikap na magpadala ng mga imahe sa pamamagitan ng mga alambre or wires gamit ang tulong ng umiikot na metal disc na tinawag niyang Nitko disc. Noong mga panahong iyon, ang mga telebisyon ay hindi pa ganap na naiimbento. Subalit, si Nitko ay nagkaroon ng malaking contribution sa pag-unlad ng teknolohiya ng telebisyon. Ang kanyang Nitko disc ay isang disc na mayroong mga butas
na nakaayos sa isang spiral pattern. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga butas sa disk, maaaring maipasa ang mga imahe sa pamamagitan ng mga alambre or wires. Next, let's talk about electric telescope. So, electric telescope, 18 lines of resolution. So, ang electric telescope po ay pangalan. Ito yung pangalan na ibinigay ni Paul Nipkow sa kanyang inbensyon. Nakilala na natin sa ngayon bilang telebisyon. So, ang unang version ng television na ito ay meron daw 18 na linya ng resolution. Next, let's talk about Alan Archibald Campbell Swinton and Boris Rosing. So, new system of television by using the cathode ray tube in addition to the mechanical scanner system. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung dalawang pangalang nabanggit, si Alan Archibald Campbell and si Boris Rosing. So, sila ang dalawang mahalagang personality sa kasaysayan ng TV o television. Sila ang nag-ambag ng isang makabagong sistema sa television sa pamamagitan ng paggamit ng cathode ray tube kasama ang mechanical scanner system. Ang cathode ray tube o CRT ay isang uri ng vacuum tube na naglalaman ng isa o higit pang mga electron gun at isang phosphorescent screen na ginagamit upang i-display ang mga imahe. Ito ang nagsisilbing puso ng mga tradisyonal na telebisyon at computer monitors hanggang sa mga unang taon ng 21st century. Next, letter B, mobile phones. So, Filipinos love to use their mobile phones anywhere, anytime. So, ang mga Pilipino daw ay mahilig gamitin ang kanilang mga mobile phones kahit saan at kahit anong oras. Ito ay dahil sa iba't ibang mga benefits at pagkakataon na hatid ng mga mobile phones sa ating pang-araw-araw na buhay. More than half of the Filipino population own at least one mobile phone regardless of type. So, mahigit sa kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay mayroong hindi bababa sa isang mobile phone, kahit ano pa yung uri ng phone na ito. Ibig sabihin, maraming mga Pilipino ang mayroong sariling mobile phone mula sa simpleng feature phone hanggang sa mas advanced na smartphone. In year 2010, Sinovate declared 67% product ownership in the country. So sabi dito, noong year 2010 daw, inihayag ng Sinovate na mayroong 67% ng mga Pilipino ang nagmamay-ari ng mga mobile phone. Ibig sabihin, karamihan sa populasyon ng bansa ay mayroong sariling phone noong mga panahong iyon. Next, mobile phones are considered a must-have among young Filipinos, according to ABS-CBN News, year 2010. So, ang mga mobile phone ay itinuturing na isang napakahalagang kagamitan ng mga kabataang Pilipino. 1 out of 3 Filipinos cannot live without a mobile phone, according to Ipsos Media Atlas Philippines Nationwide Urban Survey, year 2011 to year 2012. At ayon sa Ipsos Media Atlas Philippines Nationwide Urban Survey noong 2011 at 2012, isa sa 3 Pilipino ay hindi kayang mabuhay nang walang telepono or mobile phone. Sa kabuuan, ang mobile phone ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ito ay hindi lamang bilang kagamitan sa komunikasyon, kundi nagbibigay din ng konektibidad, entertainment, at mga opportunity sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Then, for letter C, computers and laptops. Not possible for all Filipino families to own at least one computer or laptop. So, ang mga computer at laptop ay hindi magagawang pag-arian ng lahat ng pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas ay may kakayanang magkaroon or bumili ng isang computer or laptop.
Most profits gained by computer and laptop manufacturers come from offices, businesses, or schools. Ang karamihan sa profits na nakukuha ng mga manufacturer ng computer at laptop ay mula sa mga nag-oopisina, negosyo, o mga paaralan. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng kita na tinatanggap nila ay mula sa mga institusyon na nangangailangan ng computer at laptop para sa kanilang mga gawain. Growing number of internet users in the Philippines, thus, there are problems regarding the internet providers. So, patuloy ring tumataas ang bilang ng mga gumagamit ng mga internet. Dahil dito, nagkakaroon ng mga problema ang mga services, okay, mga service providers ng mga internet. Kasama na yung mga isyong ito na mabagal ang koneksyon, hindi sapat ang kalidad ng serbisyo, at kakulangan sa sakop ng signal na kinakaharap ng mga gumagamit ng internet sa bansa. Now, let's talk about Charles Babbage, year 1971 to 1871. So, he is an English mathematician and inventor who is credited with having conceived the first automatic digital computer. So, si Charles Babbage ay isang English mathematician at isang inventor na nakilala dahil sa pagkakaisip niya ng kauna-unahang automatic digital computer. Siya ay nagkaroon ng konsepto para sa unang automatic digital computer na tinawag na analytical engine. So, bagamat hindi ito natapos noong panahon niya, ito naman ay nagbigay ng pundasyon para sa mga modernong computer na ating ginagamit ngayon. Released in June 1981 by the Osborne Computer Corporation, the Osborne 1 is considered to be the first true portable, full-featured computer. At noong Hunyo 1981, inilabas ng Osborne Computer Corporation ang Osborne 1 na itinuturing na kauna-unahang portable na computer. Ito ay isang malaking hakbang sa teknolohiya dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao na magdala ng computer kahit saan sila magpunta. Ang Osborne 1 ay may kasamang keyboard, monitor, at floppy disk drive na nagbibigay ng kompletong features ng isang computer. Ang mga contribution ni Charles Babbage at paglabas ng Osborne 1 ay nagdulot ng malaking epekto sa mundo ng teknolohiya at computer. Ito ay nagpapakita ng mga mahalagang milestone sa pag-unlad ng mga computer mula noong mga unang panahon. Then, for the fourth part, let's talk about facts about Filipino and their use of gadgets and internet. So first, mobile phone subscription is at 119 million. So sinasabi dito na mayroong 119 million na mobile phone subscription sa Pilipinas. At kagaya nga sa nabanggit kanina, maraming Pilipino ang may sariling mobile phone at aktibong gumagamit nito. Next, 3.2 hours on mobile and 5.2 hours on desktop daily. So sa isang araw, umaabot daw ng 3.2 hours ang oras na ginugugol ng mga Pilipino sa paggamit ng mobile phone at 5.2 oras naman daw para sa paggamit ng desktop. Next, Philippines has one of the highest digital population in the world. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na bilang ng mga taong gumagamit ng digital technology sa buong mundo. 47 million active Facebook accounts. So mayroon din tayong 47 million na active Facebook accounts sa ating bansa, sa Pilipinas. Next, fastest growing application market in Southeast Asia. So ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong merkado ng mga mobile application sa Southeast Asia. Ito ay nangangahulugang maraming mga Pilipino ang aktibo sa paggamit ng iba't ibang application sa kanilang mga mobile phone at iba pang mga gadget. So ang malawak na paggamit ng mga application sa Pilipinas
ay nagpapakita ng malaking potensyal para sa mga negosyo at mga developer na maglunsad ng mga bagong aplikasyon at serbisyo. Then, for the last part, it's all about ethical dilemmas in television sets, mobile phones, computers, and humanity. So yung mga nabanggit like TV, mobile phone, computer, at iba pang teknolohiyang pang-computer ay nagdadala ng ilang mga ethical dilemma sa ating lipunan. So narito yung mga ilang paliwanag tungkol dito. So una, most parents would argue that these devices make their children lazy and unhealthy. So maraming mga magulang ang nag-aakala na ang paggamit ng mga teknolohiyang ito ay nagiging sanhi ng katamaran at hindi malusog na pamumuhay ng kanilang mga anak. Ibig sabihin, sa tingin nila, nagiging tamad at hindi aktibo ang mga bata dahil sa mga ito. Next, people are freely exposed to different things on televisions, mobile phones, laptops, or computers. So, ang mga tao ay malayang na-expose sa iba't ibang mga bagay sa TV, mobile phone, laptop, or computer. Ibig sabihin, malayang nakakakuha ng impormasyon, mga palabas, at mga karanasan ang mga tao sa pamamagitan ng mga ito. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay maaaring magdulot ng mga issue tulad ng pagkalat ng mga hindi tamang impormasyon, paglabag sa mga pagkapribado o pagkakaroon ng hindi magandang impluwensya. Next is ethics of responsibility. Ito ay isang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang sa paggamit ng mga teknolohiyang ito. Ibig sabihin, ang mga gumagamit ng mga ito ay may responsibilidad na gamitin ang mga ito ng tama at hindi makakasama sa iba o sa kanilang sarili. And lastly, what ought to be allowed? So ang katanungang ito ay isang mahalagang usapin sa mga ethical na dilema na kaugnay sa television, mobile phone, computer at iba pang teknolohiya. Ito ay nagtatanong kung ano ang mga limitasyon at regulasyon na dapat ipatupad upang maprotektahan ang mga tao at ang lipunan mula sa mga negatibong effect ng paggamit ng mga ito. So, ang mga ethical dilemma na kaugnay sa mga TV, mobile phone, computer, at iba pang mga teknolohiya ay mahalagang pag-usapan at pag-aralan. Mahalaga din na isaalang-alang ang mga epekto nito sa ating mga anak, kalusugan, kalayaan, at responsibilidad. Sa ganitong paraan, maaari nating matugunan ang mga hamon at magkaroon ng maayos na paggamit ng mga ito.